Nabaltaan nyo naman, wala na kami ni Andrea. Sana yung pera na inipon ko para sa anak ko, wag mo sanang galawin. Tagal ko nang nagtiis, ang tagal ko nagtiis sa ugali mong tamad ka. Pag uwi ko, ako nag-aasikaso. Sinasabi mo laging postpartum ka pero lagi ka nakahawak ng cellphone mo. Wala kang ginagawa na hindi mo tinutulungan. Linisin mo yung pangalan ko, wag kang magsabi ng kung ano-ano ng issue dahil alam mo nasa yung issue. So yun, nabaltaan nyo naman, wala na kami ni Andrea, ex-asawa ko. Gusto ko lang din linawin sa side ko kung bakit kami naghiwalay. Gusto ko lang explain lahat. 6 years kami nagsama since 2018 hanggang 2024. Itong taon lang. 6 years ako nagtatrabaho para sa kanya. Then last year, 2023, nagkaroon kami nabuntis ko siya and ayun, mas lalo ako nag-grind sa buhay. And ayun, nakita niyo naman, pumasok ako kay Sob Asgard, kay Radic, kahit talagang, kita niyo naman, kahit talagang nilait ako yung buong pagkatao ko, talagang nilulunok ko lang lahat. Kasi nga, para sa pamilya ko. And ayun, hindi pa rin naging sapat. At ayun, iniwan niya pa rin ako and lagi niyang sinasabi sa akin, lagi siyang nagbabanta na gano'n na iiwan ako. Paano kaya kung layasan kita? Hindi ko alam yung rason kung bakit niya sinasabi yun eh. Pero kasi ako, alam ko, ginagawa ko lang responsibilidad ko. O inaamin ko na wala akong oras sa kanya. Nawawalan talaga ako ng oras. Siyempre sa sobrang grind ko sa buhay, gusto kong maging maganda yung kinabukasan namin. Gusto ko maging maganda yung future. Talagang ginagrind ko. Then, lagi niya sinasabi sa akin na wala ka ng oras, puro trabaho. Eh, anong gagawin ko, di ba? So, yun lang naman. Plus, ito lang pakiusap ko sa'yo. Sana yung pera na inipon ko para sa anak ko, wag mo sanang galawin. Almost 200k yan. Sana pag tiningnan ko yung bangko ng anak ko, wag mong gagalawin kahit ni piso. Kasi ako nagtrabaho niyan. Ako nagpakahirap niyan. Ngayon ko lang din na-realize na tama din pala yung sinabi ni Rendon. Kung kilala nyo si Rendon, tama nga din, pag toxic na yung isang relasyon, iwanan mo. Iwan pati pamilya. Kung doon ka mag-grow, kukunti lang makaka-relate dito. Kung doon ka mag-grow sa iwan pati pamilya na sinasabi ni Rendon, iwan mo. Tunay yun guys. Tunay yun. Kaya ngayon, magpo-focus muna ako sa sarili ko para, hindi na para sa pamilya eh. Para na lang sa anak ko na maging maganda yung kinabukasan niya in the future. Yun na lang yung paghahandaan ko. Pero sa amin ni Andrea, siguro malabo na. Ayoko na din kasi halos araw-araw ako nagpapakapagod eh. And hindi nakaka-appreciate ng bagay na ginagawa ko. So yun yung ayoko. Tagal ko nang nagtiis, ang tagal ko nagtiis sa ugali mong tamad ka. Pag uwi ko, ako nag-aasikaso. Galing ako ng trabaho, nag-guard ako, uwi ako ng 12, mag-aasikaso pa ako ng bahay, maglilinis, plus kinabukasan alas 7, alas 6, mamamalengke. Then afternoon, magluluto pa ng pagkain. Ganun kahirap yung naranasan ko sa'yo dahil sa mga sinasabi mong postpartum ka. Di ko alam kung tunay eh. Sinasabi mo laging postpartum ka pero lagi ka nakahawak ng cellphone mo. Wala kang ginagawa na hindi mo tinutulungan. And naiintindihan ko na sa'yo yung anak ko kasi nga nasa batas natin yan. Pero wag mo akong pagkaitan na makita ko yan dahil wala akong ginawa kundi magtrabaho para sa inyo. Yan yung tatandaan mo. Plus, linisin mo yung pangalan ko. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano ng issue dahil alam mo nasa yung issue.